So, meron tayong list of date function. Did you start? Nakauna. Ayan, nag-blink na siya. So, meron tayong list of date functions na magagamit natin. So, meron tayong e-date, e-month, network days, and network days international, workday, workday international, day, month, year, and dated if. Yung dated if, ito yung galing sa 1995 na Lotus na walang help sa Excel. So, kung makikita nyo, pag naglagay kayo ng dated if equals dated if, siya yung wala. So, wala sa Excel yan. Walang help sa Excel. Pero may function na dated if. Okay? So, kaya madalang lang yung nakakaalam nitong dated if nito. Kasi hindi nila makita, lalo na kung nagsasarili ka lang mag-aral sa Excel. Kasi karamihan tumitingin sila sa help, di ba? So ito wala sa help ito. Okay? So umpisa natin yung e-date. Ano ba yung e-date? So yung e-date natin, meron tayong two arguments equals e-date. First argument natin is yung start date. Okay? Start date yung first argument natin. And then yung months, sasabihin mo kung ilang months from the start date. Like for example, now is July. So kung July ang lalagay natin, and then start date natin is, number of months natin is 0. So ang magiging result natin is same month pa rin. Okay, same month pa rin siya. Pero kung 1, magdadagdag siya ng 1 month doon sa start date natin. Okay, let's say October 1, 2015, comma, lagyan natin ng 0. So pag nilagyan natin ng 0, okay, so ganun pa rin siya. Pero pag nilagyan naman natin ng 1, ibig sabihin madadagdagan ng 1 month. So ano magiging November na siya. So yung e-date, yun yung paglalagay. So magagamit nyo to, like for example, kung meron kayong mga number of months na idadagdag din sa previous na date. So months lang ang dadagdag nyo, so maggamit nyo yung e-date. Halimbawa, meron din kayong date. Okay? So let's say meron tayong date dito na January 1, and then lagay tayo ng 1. Okay? Normally, gumagawa tayo ng monthly report. So, lalagay natin dito is MMM and then DD. D. Ay. Y. Okay? Jan 2016. So, pag dinrag natin yan, so magkakalculate siya as January 1, January 2, January 3, January 4. Di ba? Ang gusto nating makita is Jan, Feb, March, April. So, ang lalagay nyo lang is equals e-date, and then yung start date natin is January, comma, and then 1. Ibig sabihin, every previous month, dadagdagan natin ng 1 month. So, pag naglagay tayo ng 1, then close. So, pag dinag natin yan, so, meron na tayong Jan, Feb, March, April. Kung, like for example, next year, magdadagdag ulit tayo. So, gagawin naman natin ng 17, di ba? So, automatic, i-adjust niya na lahat. Kasi naka-formula na kayo. So, bawat year, nadadagdagan ng 1 month. Kapag positive, nagdadagdag tayo. Kapag negative, magbabawas tayo. So, ibig sabihin, pag negative 1 ang nilagay natin, January 2017 magiging December 2016. Kapag negative 1. So, negative 2. So, yun lang yung pag-minus or plus nung date, e-date. So, yun yung e-date natin. Okay? So, isa yan sa application nung e-date. Okay? And then, e-month. So, may tanong sa e-date. Dahil lang naman purpose ng e-date natin. So, sa e-month, ibig sabihin ng e-month is end of the month. Okay?
So, end of the month natin, halimbawa, kasi minsan din natin alam, ano ba yung end ng January? Di ba, meron tayong 31. Ano yung February? So, sa February, meron tayong dalawa. Either 28 or 29. So, March, April, May, June. So, minsan, gusto natin gamitin sa calculation. So, ito yung end of month. Like, for example, sa sales. Okay, ang sales natin is meron tayong sales na, so mag-sample muna tayo, equals EO month. Okay, ano ba yung end of the month ng October? Okay, comma, and then months natin, let's say 0, same month, ibig sabihin ay 31. Kung dito nagdadagdag tayo ng 1 month every 1 month, dito naman nagdadagdag din tayo at the same time, ang result nga ay yung end of that particular month na dinagdag natin. Kung dito nagdagdag tayo ng 1, ang sagot niya ay November 1 kasi 1 month dinagdag natin. Dito naman ang maging sagot niya ay yung November 30, yung end of the month. Okay, so magagamit natin yan. Like for example, meron tayong pumasok, let's say pumasok siya ng this month, okay? 17 days. Nakalive siya ng 17 days lang yung pinasok niya. Okay? So gagawin natin, kung meron siyang incentives or bonus, magkano yung makukuha niya? Siyempre, hindi naman natin i-multiply ng buo. So, ibig sabihin, yung 17, saan natin i-divide? I-divide ba natin sa 30 or 31? So, depende kung yung buwan nito ay ilang araw. So, dyan yung magagamit niya. Equals 17 divided by EO month ng ngayon. Ano ba yung ngayon? So, today. So, meron tayong today. Di ba? EO month today, it means July. And then, comma, lagyan natin ng 0. Okay? So, pag nilagay natin to, ang magiging result nito, tatanggalin muna natin ito para makita natin yung result. Okay? So, ibig sabihin, EO month, pag nilagay natin yung format, okay? So, D, and then YY. Okay? So, ibig sabihin, July 31. Pero hindi mo naman pwedeng i-divide ang 17 divided by July 31. Kasi, ang equivalent na number nito is 42,582 days from January 1, 1900. So, ang kailangan, i-divide lang natin sa 31, di ba? So, nakita natin na ang month end niya ay July 31. So, kunin natin yung day. Yung day niya. Kaya meron tayong function na day. So, yung day natin, yung sa dulo, okay, return siya dun sa number of day niya. Like for example, ito, October 15. So, yung October 15, pag nilagay natin yung day, ibig sabihin ay 15 days. October 16, 16 days. October 30, 30 days. So, lalagyan natin ng day yung formula natin. So, day, and then close parenthesis, enter. So, ibig sabihin, meron na tayong 31 days. So, kung nagbago to, let's say, kung nagbago yung kung natin dito yung month, or maglagay tayo ng month dito. So, maglagay tayo ng, let's say, work today, remove natin, tanggalin natin today, ilagay natin dito. Okay? So, ibig sabihin, meron tayong 31 days. Pero kung, let's say, nagbago tayo ng 2, okay? So, pag 2, February yun, di ba? Ano yung month end ng February? 29. Kung 2016. Pero kung 2015, so magiging 28 siya. Di ba? So, para malaman nyo
kung how many, what is the percentage nito dito, so di-divide nyo lang siya. Ito, divided by yung number of days natin. So, ibig sabihin, convert nyo sa percentage, Control Shift 5, percentage. So, yan lang yung multiply nyo doon sa kabuang bonus niya. Okay, or incentive for that particular month. So, kung Control Shift 5, yung conversion ng percentage. So, kung meron siyang 1,000, let's say 1,000 na bonus, ang magiging bonus niya lang is this multiply by this. So, 607 lang. So, yun lang yung magiging bonus niya. Okay? So, yun yung isang gamit ng EO month. So, importante malaman natin yung katapusan ng bawat buwan. Kasi kung gagamitin natin sa formula, alam natin na January is 31, February is 28 or 29, pero pag dinrag natin, hindi natin pwedeng isa-isahin yung bawat buwan, di ba? So, siya na mismo yung maglalagay ng number, yung end of the months. Okay? So, yun naman yung EO month natin. How about network days and network days international? Okay? Sa network days and network days international, ito yung pagitan na working days without the weekends and holidays. Pero ang karamihan na ginagamit na ngayon is network days international. Hindi na itong network days. Kasi itong network days, naka-fix ang weekend dito ng Saturday and Sunday. Pero pag network days international, meron kang pamimilian. Ang pamimilian mo ay ito. Let's say meron kang pag omitted, same as yung network days lang. Pero network days international, kapag naka-omit ito, Saturday and Sunday, kapag 2 yung nilagay mo dun sa may variables niya, ibig sabihin ang weekend mo ay Sunday and Monday. Pag 2 days, Monday, Tuesday, ito. And then pag tigo 1 day naman, ito 11, 12, 13, 14, 15. So yun yung gamit ng weekend number and weekdays. Okay? So subukan natin. Dito na lang tayo magsasample kasi parehas lang naman ito. Ang pagkakaiba lang ay yung variables, yung itong weekend number. So let's say equals, meron tayong network days international. Ano yung start date natin? Let's say start date natin is this 10-1, comma, second is 16, so hindi natin nakita, comma, and then mag-appear kaagad yung kung ano yung weekends nyo. Let's say ang weekends natin ay Friday and Saturday. Okay? So double click nyo lang or manually put 7. And then comma, ano yung holidays nyo? So pag hindi nyo siya nilagay ng holiday, ibig sabihin, between that date, walang holiday. Okay? Pero pag naglagay kayo, ano yung date na ilagay nyo lang yung date na holiday, so nandito siya, and then close parenthesis. Okay? So ibig sabihin, meron kayong 10 working days in this particular date. So copy natin, then lagay natin sa dito. So, tingnan natin siya. So, 16, di ba? So, from here, lagay natin ng 16. Okay. Control 1. Lagyan natin ng MMM, then DD. Okay. So, dito ang Friday natin. So, pag tinanggal natin ito, ano yung holiday natin? Ang holiday natin is 15. So, yung 15 is holiday.
So, kung makikita nyo, okay, ito yung holiday natin. So, kung holiday ito, hindi siya kasama sa working days. So, ito, hindi rin kasama sa working days kasi Friday siya. Ito, hindi rin kasama dahil weekend natin siya. So, itong dalawa na ito, hindi rin kasama. So, bilangin natin ngayon yung working days. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, meron tayong 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, meron tayong 10 working days. Hindi kasama yung weekend and then yung holiday. So, maggamit nito kung meron kayong, let's say, project. Sa project, meron kayo nag-start kayo ng ganitong date, kailan kayo matatapos except the weekend or the holidays kung merong holiday. Okay? So, pwede nyong gamitin yung Network International. Kung hindi nyo naman kabisado, let's say, kung hindi nyo, pwede rin kasing magkaroon ng replacement yung 7. Okay, itong 7. Ibig sabihin ng 7, ito yung mga weekdays natin, di ba? Yung weekend number natin. So, pwede natin palitan itong weekend number. Instead of this number, lalagay natin ng 7 na zeros. Merong double quotation. Okay? Pero, mag-start tayo sa Monday. By default yon Monday. Ano ang weekend nyo? Let's say, ang weekend natin ay, ang nilagay natin dito, Friday and Saturday, di ba? So, Friday and Saturday, gagawin natin 1. So, kung meron tayong 7 days a week, let's say, 0, ito yung Monday. Tuesday, another 0. Wednesday, Thursday. So, yung Friday and Saturday natin, yun yung magiging 1 and 1. And then Sunday is 0. And then double quotation. So, dito, makikita nyo na 7 siya. Okay? So, meron tayong 7. So, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and Sunday. Okay? So, ang advantage nito, kung ang off mo or ang weekends ay magkahiwalay. Let's say, Friday and Sunday. Pwede mo siyang gawing 0 and then ito ay 1. Pwede yan. Okay? Pero ito try natin kung magkamukha ng sagot ito at saka yung kaninang network days natin na 10 days. Okay? So, instead of 7, ang lalagay natin ay double quotation. How many zeros? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday's weekend, Saturday's weekend, Sunday is weekdays. So, double quotation and then enter. So, dapat ang lumabas din ay 10. So, 10 days din. Parehas lang. Okay? So, pwede mo siyang baguhin. Let's say, nagbago isip mo. Gawin ko ng 0 to, pero yung Sunday ko is 1. So, enter. So, 11 days na siya. Okay? So, ibig sabihin, ito yung working days except the holiday. Okay? So, kung di nyo man kabisado to, let's say may nagtanong sa inyo, ano ba yung pwede nyong variable sa weekend kung ang weekends nyo ay Friday and Saturday. Kasi, kung may na tayo mag-memory, yung memorization natin, mahirapan din tayo dito, di ba? Pero mas madali yung 7-digit na 0. So, Monday, Tuesday, Wednesday, tatandaan nyo lang. Basta 1, yun yung magiging weekend. Yung 0, yun yung weekdays. So, mas madali siyang tandaan. Okay? At saka dito, kung hiwa-hiwalay man siya, like for example, meron kayong 3 days weekend in a week. Kasi minsan sa Emirates, di ba, merong 3 days, 3 days.
So magtatrabaho sila ng 4 na araw, bakasyon sila ng 3 araw. So pwede rin yun. Okay? So clear tayo dito? So parehas lang siya ng network days. Ang pagkakaiba niya lang ay yung dito meron tayong international na weekend. Kasi hindi naman lahat ay Saturday and Sunday yung weekend. Okay? So work days and workday international, baliktad naman siya. So work days na lang din tayo mag-focus kasi ganun din yung work days. Kung dito, ang nilalagay natin is yung number of working days ang hinahanap natin. Dito naman ay kung bibigyan ka ng 10 araw na working days na magtatrabaho, during the start date, kailan mo matatapos? So date naman dito ang result. Kung dito ay number of working days, dito naman ay yung date after nung days required. So kung meron tayong equals, so work days international natin, ano yung start date natin? Let's say start date natin ay ito, comma, and then yung days, number of working days, ito yung gawin natin, 10, and then comma, so lagay natin uli yung 7, and then comma, yung holiday natin ay nandito siya, and then close parenthesis. Kailan matatapos? So ibig sabihin, matatapos siya ng October 18. So 18, wala na kayong pasok. 17, tapos siya. Okay? So yung 18, wala na. So ito yung kumbaga kabaligtaran siya ng international, itong network days, yung work days international. Okay? So may tanong kayo rito? Karamihan ginagamit ito sa mga project. May mga project, lalo na sa Serco, may mga project sila, or sa mga civil engineering. So dun lang ito mga ginagamit. Okay? So yung day, na-discuss ko na. And then yung month naman, itong month, meron tayong binibilang niya lang kung ano yung month ng particular na, let's say ito ay October 15. Pangilan ba yung October? 10. So magiging 10 lang ito. Equals month. So 10. And then yung year, ganun din. So yung year. So year natin equals year. Ito is 2015. So pag pinagsama-sama nyo yan, meron tayong function na date naman. Okay? Year, month, and day. So kumbaga ito yung year nyo, comma, and then yung month nyo, comma, and then yung day nyo ay ito. So ang result din niya ay October 15. So ganun din. Ha? So pwede nyo gamitin ito. Let's say meron kayong ginagawang calendar. So sa calendar, di ba, merong pag 1, ibig sabihin, so maglagay kayo ng, let's say, gawa tayo rito. So meron tayong, maglagay tayo ng saan ba yung, so lagay tayo ng date dito. So developer, maglagay tayo ng, let's say ito, copy, paste, 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 paste. So ito na lang muna lagay natin. Okay. Then right click, lagyan natin ng kung saan natin siya ililink. Okay, cell link natin, let's say sa A1. And then okay. So ibig sabihin pag naka-check ito, 1. Pag ito ay naka-check, 2. Ito ay 3, 4,
5. So, maglagay tayo dito ng January, Jan. So, maglagay tayo ng Feb. And then dito ay March. Then dito ay April. And then ito ay May. Okay. So, maglalagay tayo dito ng equals. So, meron tayong date, di ba? So, yung date natin, ano yung year ngayon? So, let's say, lagay natin ay year ng today. Okay? Or, pwede nyo lagyan ng 2016. Okay? And then, month nyo, ito. And then, comma, yung day nyo, 1. So, pag nilagay natin yan, ibig sabihin ay May 1. So, pagdating dito, equals ito, plus 1 kayo. So, pag dinrag natin yan, makakagawa na kayo ng calendar nyo. Let's say dito, lagyan natin ng custom, MMM, and then DD na lang. Okay? So, let's say, ito. Kompleto yan. Let's say, meron kayong up to May 31. So, pag kinlik nyo yung January calendar kayo. Pag kinlik nyo yung February calendar kayo. So, March calendar, April, May. So, pwede kayong gumawa. Okay? So, mamimili lang kayo. So, isa yung gamit ng date functions. Okay? So, clear? So, yun yung application ng date. So, pwede nyo siyang gamitin. Kaya meron tayong month, year, and day. Okay? So, how about dated if? Sa dated if, meron kayong dapat na tandaan. Okay? So, ito yung dapat nyo tandaan sa dated if. Yung y, ibig sabihin ay kinukuha nyo yung year sa pagitan ng dalawang date. Yung first date at saka yung end date din. Okay? So, dalawang nakapagitan na date, kinukuha yung year. And then, kapag ang sign niya ay M, so makikita nyo yung arguments natin. Meron tayong first date. Ito yung first date natin. Comma. And then second date. Second date, comma. And then ito na yung unit natin. Kung ano yung kukunin nating unit na nakapaloob sa double quotation. Kung ang kinukuha natin ay year, y ang kukunin natin. Kung ang kukunin natin ay month, month lang, M. Kung ang kukunin natin ay D, so D lang ang kukunin natin. Okay? So, ito yung pinaka-formula natin sa arguments. And then, yung MD, ibig sabihin ng MD ay difference between the dates in the start date and end date. The months and years are ignored. Ibig sabihin, hindi niya kinoconsider yung month at saka yung year. Yung minus niya lang yung between the days. Okay? So, dito naman, ini-ignore naman natin yung years. The days and years, ang kinakalculate naman natin dito ay month lang. So, dito naman, ni-ignore natin yung years. Ang binibilang natin ay yung day. So, sa pagitan ng dalawang date natin. So, kung kukunin mo yung, let's say, application nito, how old are you? So, gusto mong bilangin 36 years old, 5 months, and 2 days. So, pwede yun. So, mabibilang nyo, years, months,
and days. Okay? So, tingnan natin. So, magbigay kayo ng birthday. Wala. Walang ibig magbigay. Okay. Halimbawa, August 18, 1977. Una, kukunin natin yung years. So, equals dated if. Okay. Ano yung first date? Ang first date natin ay yung pinakamababang date. Okay. Comma, yung ngayon. Second date is today. So, today. And then, comma. Ano yung kukunin natin? Year muna. Okay. So, year. Y. And then, year. Okay. Ibig sabihin, 38 years old. How about yung month? Okay? Yung sa month, hindi natin pwedeng ilagay yung M kasi ang kukunin niya ay yung number of months. Kung lalagay natin yung dated if, okay? So, ito, comma, today, comma, and then yung M, ibig sabihin, ito yung complete na months. Meron ka ng, in terms of months, 467 months old ka na. In terms of months yon. How about in terms of days? So, in days naman, copy natin ito. And then, paste na lang natin dito. Palitan lang natin ng D. Okay? So, ibig sabihin, 14,219 days old ka na. Okay? Pero pag pinagsama-sama mo siya, siyempre, una mong kukunin is 38 months old. Okay? How about months? 38 years old. How about months? So, pag months ang kinuha natin, dito, ano sabi niya? Saan yung kinakalculate natin na the difference between the days in start date and end date. The months and years of dates are ignored. So, kukunin natin yung days, ito yung gagamitin natin. Kung kukunin naman natin yung months, the days and years of the dates are ignored. Ito naman, YM. So, lagay natin to. Copy. So, ang kukunin natin is YM. Okay? So, ibig sabihin, 38 years old, 11 months. How about the days? So, yung days naman natin is copy, paste, and then instead of YM, lagay natin is MD kasi the months and years of dates are ignored. So, ang lalagay natin is MD. So, pag pinagsama-sama mo siya, equals, meron ka ng 38 and then and, so, sabihin mo na years and, so, let's say, lagyan natin ng and, ay, comma na lang. Comma. And then, and, 11 months. And, so, lagyan natin ng double quotation, months, and, double quotation, and, 5, and, days. Okay. So, nagkamali. And, Yan, sorry, after the first 1. Ito, walang double quotation. Years. Sa months, meron siya. Okay. So, ibig sabihin, 38 years, 11 months, and 5 days. Lagyan natin ng all. So, yan. So yan na yung sama-sama. So, malalaman mo kung ilang taon ka na with month and with days. Okay? Yung isa lang na wala kang, hindi mo muna pinuha yung part yung diretso From, kukunin mo yung 38 years, 11 months and 5 days old. Sa isang ano lang na walang, yung walang ganito? oo, So, papalitan mo itong formula nito. C52. Copy mo siya.
dated if, and then instead of C52, ipipaste mo rito. So, wala na to. Kahit i-delete mo yan. Okay. Dated if F9 11. Ayan. Ito muna, years. Copy. So, copyin mo to. Paste. So, ibig sabihin, pwede mo na siyang deletein. Okay. So, ito naman, copy. Kung gusto mong dire-diretso, copy, paste mo rito. Mas malilito kapag diniretso mo rito. So, copy natin. And then dito, i-paste mo yan. So, delete mo yan. And then ito, paste mo rin dito. Pwede kang Isa-isain mo siya para makuha mo yung complete na years, months, and dates. Kung gusto mo nang bilangin yung days, ito lang, yung D lang. Itong D, complete days na yon. Okay? So kaya pag nagma-minus ka, pero itong days nito is almost the same as, halimbawa, kumuha tayo ng days, di ba? 14 to 19 equals today minus ito. So, pag nilagay natin to, 14219. Okay, so ganun din. So magagamit nyo rin ito kung wala kayong fix na like for example in 1 year divided by 365, magagamit nyo kung ilang months sa gravity. Pero kung ginagamit mo sir yung formula na yan, sa imawa, meron ka 100 na tao na ganyan may pag-edad. ida-drag mo lang siya Magagamit mo sa pivot table yan, mag-filter na yan. sa pivot table. Alin yung mapipilter niya? Yung Kung gumamit ka ng formula na yun, tapos okay. ginawa mo sa pivot table, Ano yung ipipilter mo? Ano yung ipipilter? imawa yung lahat ng age ng 38, using ang formula. Makukuha mo siya. So lahat ng may mga 38 years old, mapipilter mo or maipipivot mo siya. So lahat ng may mga age na, let's say kung months ang kinuha mo, lahat ng may mga months na 467, pwede mong kunin yun. Okay? So pwede mo rin gamitin ito, like for example, meron kayong paparating na, let's say sa visa na lang, or sa visa, sa expiration. Let's say gusto ko 30 days before expiration, ma-remind ako na kailangan ko nang i-renew. So lalagyan mo lang siya ng if function with dated if. Kailangan 30 days. Okay? So clear tayo dito. So yun yung pwede nyong gamitin. So ito, hindi nyo makikita dun sa help. Wala siyang help. Kundi sa internet. Makikita nyo sa internet na yung itong dated if nito. First date or yung start date at saka yung end date. First date or second date. Okay? So may tanong pa? Wala na? Sir, basta kapag nag-refer yung year, sir, automatic na siyang nilitaw. Kunyari, sir, yung Alin? Hindi, ikaw maglalagay na yung itong Y. Ito? Po. Ikaw maglalagay nito. Manually input to. Pati itong first date nito at saka second date, ikaw. Hindi katulad ng ibang functions, let's say VLOOKUP, meron tayong reference or arguments na lumilitaw na ano yung lookup value, ano yung table array, ano yung column, and then ano yung range lookup. Pero sa dated if, walang lilitaw. Kaya kailangan alam mo na ang dated if ay mayroong first date or yung start date, second date or yung end date, at saka yung variables natin na whether kung ano yung kukunin nyo, yung unit natin, whether Y for years, M for months, D for days, MD is for
days without months and years. Kaya kinukuha natin yung days, and then yung ym na months without days and years naman. Okay? So ito yung mga units natin. So kaya kailangan alam nyo to, yung arguments niya. Okay? So clear na? So practicein nyo lang. Pero kung meron kayong pag-a-applyan na let's say sa visa, so mas maganda kung meron kayong visa application. So makikita nyo yan. Okay, kung wala nang tanong, we'll proceed to our next. May tanong? So next natin is, okay, so meron tayong, ito yung raw data, later on magagamit natin itong raw data natin. So sum if muna tayo. Okay, sa sum if natin, meron tayong ito pala yung dito, yung raw data na ito. Ano yung trabaho ng ano yung function ng sum if? Meron tayong sum if at saka sum ifs. Dalawa siya. Yung with s saka yung without s. So halos pares lang yung function na ito. Kaya lang pagkakaiba niya, pag sinabi mong sum ifs from the nadagdag na s, ibig sabihin ay plural. Okay? Ibig sabihin, ang criteria natin, pwede tayong gumamit ng criteria na more than one. Okay? Kasi sa sum if, isa lang yung criteria natin. Pero sa sum if, titingnan nyo, kapag sum if ang ginamit nyo, iba yung position nung range, criteria, at saka yung sum range. Yung sum range niya, kapag sum if ang ginamit mo, nasa pangatlo. Yung third arguments, ang sum range. Okay? Kaya ako nasanay akong gumamit ng sum ifs kasi mas magandang gamitin yung sum ifs in case na magdagdag kayo ng criteria, hindi nyo nababaguhin yung sum range. So, ganun din naman. Magagamit nyo din naman yung sum ifs kahit na isang criteria lang. Okay? So, mas maganda nang gamitin yung sum ifs na pwede kayong magdagdag kaysa dun sa sum if na kung gusto nyo magdagdag, babaguhin nyo pa yung position nung sum range nyo. Okay? So, halimbawa dito. So, si Sue, Shin, at saka si Joanne, meron silang quantity na nabenta. Ito yung quantity na nabenta nila. Okay? So, gusto niya siyang i-total. Ano yung total ni Sue? So, pag tinotal natin dito, si Sue ay meron tayong 62. So, 25 plus 37. So, kung marami tayong data, hindi naman natin pwedeng isa-isayin yan. Okay? Although, kung marami tayong data, pwede tayong gumamit ng pivot table din. Okay? And subtotal, pwede rin siya. Okay? So, pero dito, ang pagkakaiba lang, kapag gumamit kayo ng pivot table, na pag-aaralan din natin later on, kailangan yung i-refresh pag nagdagdag kayo ng data. Okay? Unlike sa formula, kapag dinagdag nyo, automatic, ikakalculate niya na yon. Okay? So, halimbawa dito. So, gagawa tayo ng formula equals sum, yung merong s na ilalagay natin, sum ifs. Okay? Ano yung sum range natin? Ang sum range natin ay ito, either na i-highlight nyo rito or i-highlight nyo rito. Pwede yun. Okay? Pero make it sure na kapag nag-highlight kayo ng buong column sa sum range, doon sa criteria range, buong column din ang i-highlight nyo. Okay? So, kailangan pareho siya ng dimension. So, pag highlight natin yung buong column ng sum range, ibig sabihin ng sum range, ano ba yung isa-sum natin? So, yun yung range nung isa-sum. Kaya tinawag siyang sum range. Comma, criteria range. Saan natin, anong range, hahanapin natin yung criteria. Kaya tinawag na criteria range.
si Sue, nasa sales rep, di ba? So, yung sales rep, buong B naman. Kasi hindi natin pwedeng ito lang. Kasi hinalight natin sa sum range natin ay buong column C. So, kaya ang i-highlight natin dito ay buong column B. And then, comma, ano yung criteria 1 natin? So, dito, sum ifs ang ginamit natin, kaya pwede pa kayo magdagdag ng criteria 2, criteria range 2. Okay, so dito, criteria 1 natin ay si sales rep or si Sue. And then, close parenthesis, kailangan maging total niyan ang 62. So, enter, 62. So, pag dinrag natin siya, ibig sabihin ay 217, 200. Okay? So, si Chin, nasan si Chin? Isa, dalawa, then, tatlo. So, meron tayong, pag pinlas natin dito, equals ito, plus si Chin, plus si Chin. So, meron tayong 217. Dito naman, pag dinad natin, equals si Sue, plus si Sue. Okay. So, ganun din kay Joanne. So, pag binago mo to, let's say ito ay si Shin, automatic, idadagdag niya sa total ni Shin ito. So, pag in-enter mo, 217 magiging 292 na and ibabawas niya kay Joanne. Automatic na i-adjust niya yung formula mo, yung value mo based on the criteria. Okay? So, ito yung sum if natin. May tanong? Ibig sabihin, isa-sum lang natin base doon sa criteria natin. So, meron din tayong tinatawag na count if. Ang count if naman, meron din tayong criteria. Kaya lang, bibilangin lang natin. Kung sa sum if, sinasum natin, sa count if, bibilangin naman natin. Sa average if naman, ganun din. Kaya lang, i-average natin yung given data. Okay, so meron tayong sum ifs, count ifs, average ifs. Pero walang max ifs. Yung max ifs wala. Okay? So ito yung pinaka sum if natin. So dito sa data natin, let's say Mastercard, American Express, Visa, PayPal, and Discover. Ito yung payment method dito sa raw data natin. Okay? So try natin kung magkano ba yung sale ni Mastercard, ni American Express, ni Visa, at saka ni PayPal, and Discover. Okay? So sum natin equals sum ifs with S. Ano yung sum range? Ang sum range natin ay yung isa-sum natin na sale. So, kung sale ang kukunin nyo, i-highlight nyo yung sale ng, yung column ng sales. Kung unit naman, yung I. Okay? Comma. Ano yung hinahanap natin? Anong criteria? Criteria ng payment method, di ba? So, i-highlight natin yung column E. Okay, nandito tayo sa payment method. Comma, ano yung criteria natin? Criteria natin is si Mastercard. Okay? And then close parenthesis, enter. So, ibig sabihin meron tayong 278895 sa Mastercard. So, pag in-drag natin to, and then ano yung total natin? Equals, ang total natin is 15,011.55. So, kailangan, pag tinotal nyo to, let's say, sum natin, kasi hindi nyo makikita yung pinaka-total. Sum nito, so, meron tayong 15,011.55. Kailangan magtali. So, try natin, i-check natin si, let's say, si Visa. Si Visa, kailangan ng total niya ay 4991.20. So, pag pinilter natin si Visa, ang kailangang sum niya ay
Lalagay natin dito. Ilalagay ko ng subtotal. Para yung naka-filter lang ang isasam niya. Okay? So, visa. Kailangan ang result ng visa natin ay 4991.20. Okay? 4991.20. How about si PayPal? 4243. 4243. 4243.75. Okay? So, yun yung gamit din ng subtotal. So, sa subtotal, meron din tayong mga, let's say, 9. Yung 9 na ginamit ko is sum. So, meron din kayong standard deviation na ginagamit sa statistics. P, S, sample, product, minimum, max, count A. Count, bibilangin nyo lang. Yung count A, bibilangin nyo yung non-blank cell. Yung count, bibilangin nyo yung number. Yung average, i-average nyo to. Pag 1 ang nilagay nyo. Okay? So, pag naglagay naman kayo rito ng from 101 to 111, same lang din dito. Kaya lang, isasama niya yung nakatago. So, yun yung pagkakaiba nito. Kaya gumamit tayo ng 9 doon sa sum para hindi niya i-add yung nakatagong yung pinilter natin. Okay? So, then comma, yung buong column nito, then enter. So, 4243.75. So, kung gusto niyo pa ng another check, yung sa pivot table natin, pwede rin siya. Insert, i-discuss naman to natin later on. Pero, tingnan lang natin kung magkamukha siya, existing. So, dito natin panlilitawin. And then, okay. So, yung payment method natin, payment method, and then yung unit sale. So, parehas lang siya. Okay? So, American Express. So, dito, American Express, ito. Okay? So, Discover, ito, 1127. Okay? So, parehas lang din siya. So, ito lang yung checking. Pero, ang pagkakaiba nito is, yung sinabi ko nga kanina, kapag nagdagdag ka ng number dito, let's say, Alt-AC, para tanggalin natin yung filter. Kung magdagdag tayo ng isa pang line, space, yung PayPal, kailangan nadagdagan. So, pagdating dito, yung PayPal naging 4375. Dito naman is 4243 lang. So, hindi siya nadagdag, di ba? So, pag ni-refresh natin, hindi pa rin siya madadagdagan. Bakit? Kasi yung source natin, hanggang dito sa, so pag tinignan nyo yung source, hanggang dito lang siya sa dito. Okay? Hanggang doon lang yung source natin. Pero, kung alam nyong magdagdag, magkaroon ng naming convention, sa advance, pinag-aaralan namin yun, pag-aaralan namin, gagawa kayo ng ito, magiging automatic na siya na pag ni-refresh nyo. Or, kung gusto nyo naman, i-convert nyo na lang to into table. Mag-automatic din siya pag kinonvert nyo into table. So, convert natin sa table. Pag nag-convert kayo ng table, yun yung insert table or control T. So, control T, meron tayong header hanggang 204. Okay? So, mag-iiba na siya. Okay? 204. So, magkakaroon ka na ng contextual tab dito. Kapag dito siya nakaklik, wala yung design, di ba? So, pag dito, ibig sabihin, pwede nyo siyang i-design yung table nyo. So, pag ni-refresh natin dito, refresh natin, 4243. Okay? So, baguhin natin to. Yung source natin. So, gawin natin ano yung table natin na nakalagay, pangalan ng table.
So, pangalan ng table natin is table 2. I-check natin. Source. And then, change. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng table 2. Ayan, table 2. Or pwede nyo i-paste as table 2. Then, okay. So, pares na siya, di ba? 4375. So, magdagdag tayo ngayon. Dagdag tayo sa ilalim. Let's say, ito pa rin dagdag natin. Comma. And then, paste. So, automatic yan. Ay. 1, 2, 3. Ayan, automatic nagdadagdag, di ba? So, copy natin ito. Okay. So, kailangan pag ni-refresh natin dito, so, meron tayong ano yung dinagdag natin? PayPal. So, sa PayPal natin, 4507 na siya. Pero dito, 43 pa rin. Pero pag ni-refresh natin, kailangan mag-adjust din siya ulit. Kasi ibig sabihin, isinama na siya dun sa range niya. Okay? So, ito yung sa pivot table. And then, ito yung sa formula natin na sum if. Okay? So, clear tayo dito. So, pag-aralan nyo lang sa bahay. Sa unang tingin, medyo mahirap. Pero pagka nagagamit, lalo na kung nagagamit ko siya. Okay? So, pag-aralan nyo lang. Wala ka bang may bibigay na dito na mas madali? Wala, kasi sa Excel, kailangan nyo talagang pagsubikapan talaga, pagtsagaan talaga yung, lalo na yung mga sample. Hindi lang naman ito dapat yung pag-aralan. Halimbawa, sum if. So, sinasuggest ko sa inyo, kung natapos na kayo rito, balikan nyo, sum if. Gusto ko ngayong week nito, mamaster ko yung sum if. So, kung balikan nyo itong video, maghanap kayo sa YouTube, mag-type lang kayo ng sum if doon. So, pag-aralan nyo lahat ng sample ng sum if. So, ganun nag-aaral sa Excel. Hindi natatapos yung pag-aaral nyo dito lang. Kasi napakalawak ng Excel. Yung 6 days o yung 6 meeting, hindi enough yon sa intermediate. Kahit sa basic or kahit sa advanced. Hindi talaga enough yon. Kailangan nyo talagang dagdagan. So, halimbawa, sa sum if. Kung pag-aaralan mo yung sum if, napakaraming application talaga ng sum if. So, ang tinuturo ko is simple na sum if lang. Pero kung talagang pag-aaralan nyo yung buong sum if, kasi pag sinabi nyo yung sum if, o kaya VLOOKUP na lang tayo, kasi yun yung pinakasikat eh. Sa VLOOKUP, pag sinabi nyo, kasi marami nagtatanong, Sir, saan po ba pumapasok ang VLOOKUP? Sa basic ba, intermediate, or advanced? Or expert, or superior? Lahat. Lahat pumapasok yon. Kapag simple na example lang, na VLOOKUP, yun yung sa basic. So, ipapaliwanag sa inyo yung arguments. And then, magbibigay ng example. So, yung direct na example. Pagdating naman sa intermediate, VLOOKUP. So, meron tayong gagamit na tayo ng papaloob natin ng imbis na lookup value, lalagyan natin ng cell lang. Lalagyan na natin ng another function like trim. And then, sa table array natin, lalagyan na natin ng indirect function. Sa column index natin, lalagyan na natin ng columns. So, kaya nagiging basic, intermediate, advanced, expert, and superior. So, pag pinag-aralan nyo yung buong VLOOKUP, siguro 1 week na kayo, hindi nyo pa natatapos. So, kailangan nyo masterin yun. Mga 1 month siguro, ma-master nyo buong VLOOKUP. Kasi napakalawak ng VLOOKUP. Okay? So, 3D reference. Okay. Ano yung 3D reference? Sa 3D reference, isa to kasama sa cell reference, pero pinag-aaralan nating cell reference ay yung $sign, di ba? Yung sa mixed and absolute relative. So, dito sa 3D reference, ibig sabihin ay different worksheet. Magkakaiba siya ng worksheet, pero same workbook. Sa isang workbook lang. So, let's say meron kayong sa sales or sa store. So, magkakaiba sila ng sales. Pero, same table. So, kung nakikita nyo, same table lahat. Okay? So, palakihin natin. Okay.
So, magkakaiba siya ng table. So, sa store 1, meron kayong si Carlota, Yanaki, Aspen hanggang December and then total. So, ganun din dito sa store 2, sa store 3, store 4, or store 5. Ngayon, pwede nyo palitan ng sales yan. Sales, hindi ganito, salesman name, or pwede rin palitan ng outlet, or pwede rin palitan ng items. Basta sa 3D reference, magkakamukha siya ng table, yung dimension niya. Okay? So, inutusan kayo na isam lahat. Magkano yung nabenta ni Carlota sa lahat ng store? Store 1, store 2, store 3, store 4, and 5. Paano gagawin nyo? I-add nyo, di ba? Alt WG. Hula ko, ang gagawin nyo, ganito. Equals. Ito, plus. Ito, plus. Ito, plus. Ito, plus. Ito, di ba? Ito, 5 lang. 5 sheets lang. Eh kung meron kayong 25 sheets or 50 sheets, di ba? Kung minsan meron kayong outlet na ganun eh, di ba? So, pag dinrag nyo yan, so nakuha nyo lahat ng total. Tapos, nagdagdag pa kayo ng another ni store. Hindi, mag-open kami doon. So, nagdagdag kayo ng another store dito. Let's say, dinagdagan natin. Store 6. Okay? So, yung store 6, idadagdag nyo pa uli rito. Plus, store 6. Kasi hindi siya nakasama. So, 10, 4, 2, 5. Di ba? So, sino yung merong idea na mas madali? Kasi normally, sino yung nag-iisip ng ganito ang gagawin? Yung iba, anong iniisip na gagawin? Ganito, di ba? Plus, plus. Okay. So, meron tayong summation of 3D reference na, so, tandaan nyo, 75, di ba? Okay. So, delete natin. Ang gagawin natin, ganito lang. Equals. And then, sulat nyo yung sum. Then, tab. Okay. Then, yung punta kayo sa first. And then, click nyo to. Okay. So, ibig sabihin, isasum nyo yung store B3 hanggang saan nyo isasum? Isasum nyo hanggang store 6, di ba? So, 6, 2, 3, 4, 5. Hanggang dito. So, paano natin mag-highlight? Paano tayo mag-highlight ng reference or ng sheet? Kung gusto natin siya lahat. So, pagka from first to last, pwede natin pindutin yung shift. Pero pagka control, isa-isa, so control mo, isa-isa mong i-click. So, yun yun. Pero kung gusto mong lahatan, sa umpisa, and then sa last, pindutin mo lang yung shift. Automatic, mag-highlight lahat yan. So, lahat ng nakapagitan from the first to the last, mag-highlight. Pag pinindot mo yung shift. Yung control, ang gamit niya is yung non-adjacent. Ibig sabihin, hindi siya magkakasunod. So, yun yung i-click mo. So, nakita nyo rito. So, i-return natin. Okay. B3, di ba? B3 lang. So, pag pinindot ko yung shift at click ko yung store 5, so, magkakaroon siya ng store 1 to B5. Store 5. So, balik ulit natin. Equals sum. Ito. So, pag kinlik ko to, store 1 colon to store 5 B3. Ibig sabihin, isasum niya lahat. Store 1, store 2, store 3, hanggang 5. And then, close parenthesis, enter. So, yun na siya. Ibig sabihin, naisum niya na lahat from store 1 to store 5. Kasama ni store 6. Ha? So, kung gusto niyo magdagdag sa gitna, let's say, gusto niyo magdagdag sa gitna, 75 ang total, di ba? So, kailangan, pag nagdagdag kayo, nasa pagitan ng store 1 tsaka ng store 5 para makasama dun sa sum niya.
So, pag nagdagdag tayo, store 7, ano yung total niya? 75, di ba? Or, dito natin tingnan. 10425. So, pag dinagdagan natin ng isa, so, click nyo lang yung control. Kung gusto nyo ma-duplicate, click control, i-drag nyo lang siya, and then i-release nyo. So, yun na yung 7. So, ano yung kanina? So, madadagdagan na siya. Ngayon, 120,017, and then 79 na siya. Okay? So, yun lang yung pagdadagdag. Hindi katulad nung kanina, pag plus-plus, i-add mo ulit yung isa. Okay? Ano yun? So, yun lang yung summation ng 3D natin. Paano naman kung magkakaiba ng posisyon? Let's say si Carlota nandito, dito naman si Carlota nandito. So, iba-iba siya ng posisyon. So, hindi nyo pwedeng gamitin itong 3D reference na sum. Pwede nyo gamitin yung sum if at saka pivot table na consolidation. So, yan, pinag-aaralan yan sa advanced din. Okay? Hindi kasama dito yan. Kung magkakaiba siya ng posisyon. Kasi ito, magkakaparehas ng posisyon yan. Okay? Pare-parehas lang. So, clear? Okay. So, tapos na tayo sa 3D reference. So, break muna tayo ng 5 minutes. And then, punta na tayo sa lookup functions natin. Okay. So, tuloy tayo. VLOOKUP, HLOOKUP, index, choose, and match. Ano yung mga difference nito? Okay? So, let's say meron tayong let's say meron tayo ritong month number. Okay. Meron tayo ritong month name. And then meron tayong 1. And then fill series. And then meron tayong January. Okay. Okay. So, halimbawa, meron tayong hinahanap dito na let's say, ito yung month number. So, i-validate natin. Alt-DL, list, highlight natin yung number. And then, enter. Then, okay. So, meron tayong 4. Let's say 4. Okay. Okay, huwag na natin i-validate. Balik natin. Mag-run between na lang tayo para 1 to 12. Ha? Ano yung transfer? Ang run between, ibig sabihin, mag-randomly run ng number between 1 to 12. From the name, Run between, so randomly. So from 1, pag pinas natin yung F9, maghanap siya ng number na between 1 to 12. So pag hindi ko yung F9, nag-iiba-iba siya. Pero ang number nito ay from 1 to 12 lang. So pagitan lang yan. Hindi ko na binalidate. Tinanggal ko na yung data validation. Kasi sa data validation, magda-drop down pa tayo eh. So dito hindi na. F9 lang ako ng F9 para so ang gagawin natin is first meron tayong VLOOKUP. Okay? So ang VLOOKUP is the same as HLOOKUP. Ang pagkakaiba lang is vertical yung isa, horizontal yung isa. Okay? Ano yung arguments ng VLOOKUP? Equals VLOOKUP. So, meron tayong lookup value. Okay? Lookup value. And then, meron tayong
table array. And then meron tayong table array. Column index and then range lookup. Okay? So ito yung VLOOKUP natin. So VLOOKUP, lookup value, table arrays, column index, and range lookup. So same lang din yan dito. Kinopya lang natin. Okay? So same lang din dito. So tanggalin natin kasi hindi natin makikita yung kabila. Okay? Ang gagawin natin dito equals VLOOKUP. Yung lookup value natin, ano yung hinahanap natin? Yun yung ibig sabihin ng lookup value. Ang hahanapin natin ay itong 6. Saan natin siya hahanapin? Yun yung table array natin. Ang table array natin, ibig sabihin ng table array, okay? So ito yung mga column natin, di ba? Halimbawa, ito yung mga column. Nandito yung lookup value natin. Okay? Lookup value. Yan yung mga hinahanap natin. Yung lookup value. So, meron tayong hinahanap dito. Ayaw. So, meron tayong hinahanap na lookup value. And then, yung column ng lookup value na paghahanapan natin or yung master file natin, nandito siya. Lagi siyang kaliwa. Ang VLOOKUP kasi is from left to right. Okay? Ano yung lookup value natin? 6, di ba? So, ano yung 6? Yun yung month number. Nasaan yung month number? Nasa column C. Nasa column C. Kumbaga, ito yung column C natin. Okay? Doon sa column C, ano yung hahanapin natin? Month, di ba? Yung column D. Month name. So, from the column of the lookup value hanggang doon sa month name na hahanapin natin, pang ilang column siya? Pang ilang column? Pangalawa, di ba? So, yun yung column index natin. So, kung ang hahanapin natin ay kung meron pang kasunod dito, from 1, 2, 3, kung ano yung result na gusto nating makita, from the lookup value, bibilangin lang natin yung column. So, yun yung ilalagay nating column index. Okay? So, lagi siyang from left to right. Hindi siya pwedeng pabalik. Okay? Yun ang disadvantage ng VLOOKUP. So, dito, ang hinahanap natin ay 6. Nasaan yung 6? Anong column? Nandito, di ba? So, ibig sabihin, pag nakita niyo yung 6, ang hanapin natin ay yung month name. So, ilang column from here to here? 2. So, ibig sabihin, comma, ang table array natin is from the lookup value column to the result na hanapin natin. So, from C to D. So, ibig sabihin, ilang column? 2, comma, 2. Yun yung column index natin. Pagdating naman sa HLOOKUP, ang bibilangin nyo ay row. Row naman. Dito, column. Kasi horizontal yun eh. Ito kasi vertical. Pag vertical, ang hinahanap natin ay column. Pag horizontal, ang hanapin natin ay row. Okay? So, dito, comma. So, yung true and false, ibig sabihin, pag true, ang hinahanap nyo ay approximate. Pero, nakasort siya, dapat. Yung table array natin. Yung table array natin is nakasort ng ascending. Ginagamit itong true nito kung sa sales, meron kayong sales, doon siya pwede gamitin. Pero kung hinahanap nyo ay text, lagi siyang false or 0. So, imbis na ang sulat nyo ay false, kasi how many character yung false? 5. Magsusulat pa kayo ng false. Ilang character yung 0? Isa lang. So, parehas lang yon. False and 0, parehas lang. So, lagay natin ang 0. And then, close parenthesis, enter. So, ibig sabihin, yung 2 ay February. Pag nag-insert ako dito,
Ilan na siya? Kailangan, ilan yung column index natin? 3 na siya. So, papalitan nyo ng 3 ito. 3 siya. Kasi 3 yung column eh. Okay? Except blanco yung D. Kahit blanco yung D, kasi ang target natin is ito. Yun yung hinahanap natin. So, bibilangin nyo kung pang ilang column. Wala naman tayong pag-alam dito eh. Kasi minsan, sa file nyo, may nakatago. Like for example, kung nakatago yan. Okay? Hindi mo naman sasabihin na 2 yan eh. Yeah? CE. Ilang column ba yan? CE. So, tatlo to. CE. C, meron kang D, meron kang E. So, 3 column. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng VLOOKUP. Okay? How about choose? So, yung choose naman natin, so, meron tayong choose. So, sa choose natin, meron tayong arguments na index number. Ang index number natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bilang yan. Okay? So, yung index number mo, di ba, pag hindi naka-ascending, naka-umpisa ka, kung hindi mo alam na kailangan ascending, paano mo gawin? Hindi, yun yung approximate. Isosort mo siya. Isosort mo. Oo. Punta ka rito sa may data and then sort. Kapag 1 ang ginamit mo, yung approximate, sa VLOOKUP. Okay? Sa VLOOKUP yun. Okay? So, dito, yung choose, yung index number natin is, ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun yung sinasabi natin na index number. So, halimbawa, ito ay 1. Okay? Ito yung index number natin. Pero yung value natin, let's say, sinabi mo na 1. Ano yung value kapag ang value mo ay 1? January. Di ba? So, yung, kung ang index number mo ay 1, kailangan ang value 1 mo ay January. Kapag ang index number mo ay 2, ang value mo ay February. Kapag 3, ang value mo ay March. So, ito yung mga value separated by comma. So, ito yung index number natin. So, ayan yung index number natin. Comma. So, ilalagay natin ngayon yung January, February, March, April, June, July, December. Up to December. Ayaw ko magsulat kasi mahaba eh, di ba? So, pag ayaw ko magsulat, highlight nyo lang. Highlight natin. And then, highlight nyo yung D10 to D21. Then, press nyo yung F9. Okay? Press ko yung F9. Ibig sabihin, kinopya natin ito doon. Okay? Kaya lang may problema tayo dito. Dito ay semicolon. Pero ang separator ng arguments natin is comma lang dapat. So, una, tanggalin natin to. Hindi naman natin to kailangan. Tanggalin natin to. Hindi naman natin kailangan. Okay? Then, maglagay muna tayo ng quote dito para ma-enter natin yung data natin. And then, kunin natin yung semicolon. Copy. Control H. Palitan natin yung semicolon ng comma. Replace. Okay? So, napalitan na, di ba? So, ibig sabihin, so, tanggalin natin to. Okay. And then, close parenthesis dito. So, pag ang value, ang J11 mo ay 12, anong magiging value niya? December. Pag ang value nito ay 1, January. Value ay 2, February. So, pag in-enter ko, October, kasi 10 share ito. Okay? Kaya nagbabago-bago ito. Huwag kayo malito. Nagbabago-bago kasi randomly selection ng number. So, F9. So, pare siya, di ba? Okay? How about match? Match muna tayo. Okay? Sa match. Sa match natin, ano yung arguments natin sa VLOOKUP? We have 4 arguments. Lookup value, table array, column index, and then range lookup. Sa match, meron lang tayong tatlo. Minus the column index. Meron lang tayong lookup value, and then yung pangalawa natin,
Kung sa VLOOKUP ay table array, sa match naman ay lookup array. Ano yung difference ng table array sa lookup array? Okay. Ang table array natin, di ba ang table array natin sa VLOOKUP, ina-highlight natin from the lookup value hanggang sa hanapin natin. Di ba? Yun yung table array. Let's say from A to B. Kasi binibilang natin yung column index. How many column? 2. Yun yung lalagay natin. Pero sa lookup array natin, kung nasaan yung column ng lookup value natin, yun lang ang i-highlight natin. So, ibig sabihin, pag pinag-uusapan natin yung match at saka yung lookup array, one column lang ang i-highlight natin. Isang column lang. Kung nasaan yung lookup value natin. Okay? At saka ang result ng match ay number. Ano ibig sabihin ng number? Yung number, yun ang position ng row. Let's say, hanapin natin, equals, match. Ano yung lookup value natin? Ito, di ba? Comma. Ang lookup array natin, hindi na yung C to D. Kasi yung C to D, yun yung table array. Ang lookup array lang natin ay isa lang. Saan natin hinahanap yung value natin? C. Sa C lang. Okay. Ganito ang trick dyan. Kapag in-highlight natin yung buong C, ibig sabihin, ang result niya magsisimula sa row 1. Row 1, row 2, row 3, row 4, row 5. Nasaan yung February? Nasa Row 11. So, dapat ang sagot dyan ay 11. Pero, kapag nag-highlight tayo dito, let's say, ito lang yung highlight natin. Pang ilan yung February? 3. 1, 2, 3. So, 3 lang dapat na result niyan. Kumbaga, sasabihin niya, pang ilang row yung posisyon ng lookup value natin. Okay? So, highlight natin po. And then, comma, hinahanap natin ay text, kaya 0. Kung hinahanap natin ay approximate, 1 ang gagamitin natin. Pero isusort natin ng ascending yung data natin. Kapag negative 1 ang ginamit natin, isusort naman natin ng ascending. Okay? So, comma 0, close parenthesis, enter. So, ibig sabihin, ang February natin ay nasa column 11. Okay? So, kaya inuna natin yung match kasi yung index, lagi siyang magka-partner. Okay? So, ito na yung match natin. Ano yung hinighlight natin na column? Yung lookup array. Kung nasaan yung lookup value natin. How about sa index? Yung sa index naman, so, meron tayong index. Equals index. So, yung array dito sa index, itong array nito, ito yung, kung sa VLOOKUP, dalawa siya, di ba? Hindi na natin na-highlight yung result na gusto natin makuha. Dito sa index, yun yung highlight natin. Anong result yung gusto natin makuha? Dito, anong result ang gusto natin makuha? Nasa ang column? Yung result. Nasa column D, di ba? So, yun yung i-highlight natin. Okay? Yun yung ibig sabihin ng array. Yung result na gusto nating makuha. Okay? Then, comma, anong row? So, ilalagay natin yung match. Okay? Match. Ano yung lookup value? Ito. Saan natin siya hanapin? Asa yung lookup array natin? C. Sa C. Okay. Kailangan, itong lookup array nyo is the same as the dimension of this array. Kung ito ay buong column D, ito ay dapat ay buong column C din. Ngayon, kung hinahighlight nyo lang ay from C9 to C21, ang highlight nyo lang dito ay D9 to D21 lang din. Okay? Then, comma, 0, and then close parenthesis. How many function yung ginamit natin? How many open parenthesis? 2. So, dalawa rin close parenthesis. Kung ilang open parenthesis ang ginamit nyo, ganun din gagamitin yung close. Okay? Enter.
So, December. So, lahat December siya, di ba? F9. May. F9. May. F9. Paano kung magkabaliktad? So, baliktarin natin. At insert. Nag-error yung VLOOKUP. Kasi wala naman tayong from right to left. Hindi natin pwedeng sabihin na ito ay negative 1 or negative 2. Walang negative na column index. So, yan yung disadvantage ng VLOOKUP kaysa sa choose, match, index match. Okay? So, balik natin. So, pinakita ko lang yung difference ng VLOOKUP, choose, match, and index. So, ngayon, pag-aralan na natin yung choose. Okay? So, difference pa lang yan. Ito na tayo sa choose. Kasi marami rin tayong meron din tayong VLOOKUP. So, marami tayong mga sample na VLOOKUP dito. Okay? So, sa choose natin. Sa choose natin, ang result ay pwedeng maging text, numbers, formulas, functions, all cell reference. Ito yung mga pwede nating hanapin. Okay? So, dito, ibig sabihin, magra-randomly yung F9 WG. So, yung kanina sinabi ko sa yung randomly, so like for example, meron tayong 1 to 4. Okay? Equals choose. So, mag-random tayo. Run between. Magsusulat tayo ng number na 1 to 4 lang. Okay? 1 yung pinakamababa, and then 4 yung pinakamataas. So, 1 to 4. So, sa 1 to 4, pag ang value ko ay 1, sasabihin ko ay, let's say, first. Pag ang value ko ay 2, sabihin ko ay second. Kung ang value ko ay 3, sabihin ko ay third. Kung ang value ay 4, then fourth. Close parenthesis. So, fourth. F9, 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 F9. So, nagbabago siya, di ba? So, ibig sabihin, kung ano yung number ko, yun yung pipiliin niya. Okay? So, kasi ang formula natin dito ay nag-choose tayo dito. So, let's say, sabihin natin ito ay 1. Yan. Yan lang yan. Or, ibig sabihin, pag 1 ay first, pag 2 ay second, pag 3 ay third. So, yun yung value niyan. Okay? Kaya lang siya nagbabago-bago dahil sa run between. Okay? So, paano naman dito? So, kung meron kayong WG, copyhin muna natin to. Copy. Okay. In terms of numbers, kahit na meron siyang decimal point, this is considered as 2. So, halimbawa, 2. Ano yung 2 dito? Bad, di ba? Yung 1.1, considered as 1. Very bad. Yung 2, bad. 5.9, considered as 5. So, ano yung pang 5 natin? Very good. So, equals, choose, ito, comma, and then paste natin yung kinopya, and then close parenthesis. So, drag natin siya. So, bad, very bad, very good, good. Okay, so, kung gawin naman 3 ito, ibig sabihin, okay. Okay? So, yun yung, in terms of text natin sa number rating. Paano naman dito? Okay? So, dito naman, Alt WG. So, tanggalin muna natin ito. Okay? Sa choose. So, dito sa choose, kung ang value, hindi ito yung regular na quarterly, ha? Kasi ang regular natin na quarterly ay January to March, that is first quarter. And then, April to June, second quarter.
and then so on, yung third and fourth. Pero dito, saan tayo nagsimula? December. Okay? So, ang gagawin natin dito, equals, so, gawa muna tayo ng choose. Okay? Choose natin. Paano nating malalaman na ito ay 5, ito ay 8, ito ay 5, ito ay 10, ito ay 3. Paano natin mapalabas yung 1 to 12? Kapag 1 ay January, 2 ay February, 3 ay March. Ano? Text? Hindi text. Hindi. Pinag-aralan pa lang natin kanina. Index. Mas, hindi. Index, hindi. Month. Kasi, hanapin natin, anong month ba yan? May. Ano yung May? 5, di ba? O, yun, yung month natin, month. So, isa yan sa application ng month. Okay? And then, close parenthesis, comma. Okay. Kapag ang value natin ay January and February, double quotation, ano yung January natin? 1, di ba? Ito, quarter 1, di ba? 1, January. Double quotation, comma. February natin? 1 pa rin. Di ba? Double quotation, 1. March? 2 na. Kasi ito na. March. 2 na siya, di ba? Nagsimula kasi pala sa December. Kasi nagsimula tayo sa December eh. So, yung 1 and 2, 1. Yung March, April, May, yun yung 2. Yeah? So, lagay natin 2, 2, 2, ano yung third natin? June, July, August. So, tatlo siya. 3, 3, 3, August, September, October, November. Yun yung 4. So, double quotation 4, double quotation 4, double quotation 4, double quotation. Ano yung December? 1. Double quotation 1, double quotation. Yan. And then, enter. Ano yung May? Anong kwarta yung May? 2. Ito, March to May. So, 2 siya. Okay? So, yung 8, ano yung 8? Gray, di ba? So, drag nyo lang. So, ano yung October? 4. So, lagyan natin ngayon ng, paano mo lang, Q1, Q2, Q3, Q4. So, lagyan natin ng double quotation, Q, space, double quotation, and. So, meron na tayong Q2. Or kung ayaw nyo na may space, tanggalin nyo yung space. Di ba? So, Q1, Q2, Q3, Q4. Okay? Ito ba ay nakasort? Nakasort siya, di ba? From smallest to highest. Kasi ito, December 2011 eh. Pagdating dito, March na, 2012. Okay? Ano yung VLOOKUP natin pag nakasort? Approximate ang hinahanap natin. Pwede rin natin gamitin. Equals VLOOKUP. Ano yung lookup value natin? Yung date. Saan natin siya hanapin? From here to here. Di ba? How many column? 3. Kailangan nating ilock ito kasi D39 to F43, pag dinrag natin, magiging D40 to F44. So, kailangan nakapix siya, di ba? F4. Kailangan nakapix lang dito sa table nito. Comma, how many column? 3. Doon sa range lookup natin, kapag ang hinahanap natin ay approximate, pwedeng 1, pwedeng 2, pwedeng 3, pwedeng 4, pwedeng wala. Kasi approximate siya. Pwedeng wala na yon.
Kaya instead na maglagay kayo ng comma 1, pwede nyo nang i-omit yun. So pag in-enter natin, yung May, ilang quarter to? Anong quarter? 2, di ba? So dapat 2 ang lumabas dyan. So pag dinrag natin, same din siya. 2, 3, 2, 4, 2, 4, 3, 4. And then concatenate din natin sa double quotation Q, double quotation N. So pares lang. Gumamit tayo ng choose, gumamit tayo ng VLOOKUP. Same result. Okay? So ito yung table array natin. So clear? Okay. Paano naman dito? Sabi dito, kapag ang value natin ay 1, imumultiply niya yung 100 sa 10. Kung ang value natin ay 2, i-divide niya yung 100 sa 10. Kung ang value ay 3, i-add niya ito sa second. Kung ang value ay 4, ima-minus niya. Okay, so gagawin natin equals choose etong value, comma, kapag ang value ay 1 times this multiply by this, comma, ang value ay 2, this divide by this. Kung ang value ay 3, this plus this. Kung ang value ay 4, this minus this. And then close parenthesis, enter. Ano yung value natin? 4. So 4 ibig sabihin minus. So value natin ay 1. Ano magiging result? 100 times 10. 1,000. So kung value ay 3, 110. So yun lang yun. Okay, kapag choose. So lagi nyo tatandaan, pag choose ang ginamit nyo, meron kayong index number na 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. And then meron kayong result value. Okay? So dito naman, kapag ang value sa first natin is mean. Ang mean, ibig sabihin, yan yung average. Okay? So median, ito yung pinaka gitna sa given numbers mo. Gamit ito sa mga statistics. Yung mode, ibig sabihin ay ano yung nag-duplicate. Yung mode. Okay? So, paano tayong makakabuo ng 1, 2, 3 gamit ng choose? So, meron tayong gagamitin na combo box. Insert combo box. Okay? So, yung combo box, highlight natin dito. Okay. Wala kayong developer, no? Wala nga, sabi ko nga, wala. Okay? So, palilitawin niyo siya sa 2010, file, punta kayo ng file, and then punta kayo ng options, and then punta kayo ng customized ribbon, and then check niyo yung developer. Sir, bakit yung file namin pupunta na yun? Ha? Punta na? Options. Ayun sa options sa ilalim. Kasi 2013 yan, okay? Basta options, and then customized ribbon, check nyo yung developer. Nakita nyo na? Kapag ang gamit nyo ay yung 2007, sino gumagamit ng 2007? Yung bilog. Yung dito, imbis na file, bilog siya. Yes, sir. Wala? Sa'yo? O, pindutin mo yung bilog. Options. Sa ilalim, options. Opo. And then popular. Popular. Ayan. Show developer. Show developer. Nandyan? Opo. Ayan. Click mo lang yan. Then okay. Sa customized tab, ito sa 2010 pataas. 2013 and 2016. And then okay. So lalabas na yung developer nyo. So sa developer, punta kayo ng insert,
kunin nyo yung sa form controls, yung una, yung pangalawa. Form combo box. Yung pangalawa lang. Okay? So, dito, right click. Kasi pag kinlik nyo to, okay, so delete ko muna. Insert, combo box. Pag nilagay ko rito, magiging cross. So, i-drag nyo lang siya. Ngayon, kung gusto nyo sakto dun sa cell, click nyo yung press and hold the alt. Press and hold nyo yung alt para sakto siya sa cell. Okay? Yung alt, press and hold. Sasakto yung file nyo, yung kuha nyo dun sa cell niya. Okay? So, naka-click na siya. Right click. Right click. Hindi nag-appear. Right click. Yan. Format control. Or, control 1 ulit. Ganun din siya. Control 1. Ano yung input range nyo? Input range, ibig sabihin, ito yung makikita nyo sa combo box. Ano yung gusto natin makita sa combo box? Yung min, median, and mode. Okay? Cell link naman. Saan nyo ililink itong combo box nyo? I-link natin sa B61. Okay? Then, click ulit natin. Para mas magandang tingnan, i-3D nyo. Okay? And then, okay. So, ito na siya. Pag kinlik nyo, min. Pag kinlik nyo yung min, lalabas yung 1. Kasi, ibig sabihin, anong posisyon ng min? 1. Pag kinlik nyo yung median, 2. Pag kinlik nyo yung mode, 3. So, pwede na natin gamitin ito sa choose. Kasi meron tayong 1, 2, and 3. So, pagdating dito, equals, choose, ito, yung index number natin, comma, kapag ang value ay 1. Anong gagawin natin? Min, di ba? So, yun yung average natin. So, average nung number. Okay? Average nito. Close parenthesis, comma. Kung ang value ay 2, median. So, median. Meron tayong median. Highlight ulit natin. Then, close. Kapag ang value ay 3, mode naman, di ba? So, mode natin. Mode, yung ilalim. Mode, and then highlight natin ito. And then close. And then close parenthesis sa choose. Then enter. Okay? So, tingin muna tayo sa min. Ano yung min yan? 22.7. So, pag in-average nyo to, ibig sabihin 22.7. Okay? How about median? Ang median niya ay 23. Paano nyo mapapatunayan na 23 ang median? Copy natin. And then paste natin dito. Then isort natin. Continue. Nasaan yung 23? Apat ito. Nasa gitna. So, yun yung ibig sabihin ng median. Kaya 23 yung result natin. Okay? Yun yung gitna. How about yung mode? Error. Bakit nag-error? Walang duplicate. So, maglagay tayong duplicate. Ibig sabihin, 9 yung duplicate. So, para hindi siya error, lagyan nyo sa mode. Dito sa mode, lagyan nyo ng if error. If error. Anong gusto nyo mangyari kapag if error? Lalagyan natin ng double quotation, no dupes, or no duplicate. So, pwedeng no duplicate. Double quotation, then close parenthesis, then enter. So, ibig sabihin, no dupes. So, pag ginawa mong 8 yan, meron siya. Okay? So, pag click mo to,
mean, median, mode. So, kung ayaw mo makita to, ilipat mo na lang to dito. Yan. Para sakto. So, pwede mo na i-click. Hindi mo na makikita yung tree. Nandito. Okay? So, nakatago na siya. So, clear? Basta ang importante, pag gumamit kayo ng choose, kailangan meron kayong index number. Ma-provide nyo, kailangan yung index number. Ha? Pagkakaroon ko namin. Buhatin mo lang. Oh. Yan. Buhatin nyo lang pag gusto nyo ibalik. Okay? So, save muna natin. Okay. Next. Dito naman. Ito, madali lang din ito. Kung ang value nito ay 1, anong gagawin niyo sa data? Isasum. Kung ang value ay 2, average. So, yun lang din. Equals choose. Dito, comma, sum, dito. Close parenthesis, comma, kapag 2, average. Dito. Close parenthesis, and then close parenthesis sa choose. Enter. Kapag 2, sum siya, di ba? 2, average. So, yung average nito. Kaya siya nagbabago rito kasi meron din siyang formula. If the value is 1, sum. Otherwise, average. Okay? So, yun yung pag-aralan natin sa if function. So, clear sa choose? So, wala na tayong choose. Start tayo ng, mag-sample tayo ng isa sa VLOOKUP bago tayo matapos. Okay? So, yung VLOOKUP, kanina, meron na tayong sinampulan doon sa month natin, month number. So, alam nyo na yung arguments. So, dito, ito yung sample ng approximate. Okay? Kung ang value mo ay 3, nasaan yung 3? Nandito, di ba? So, name 1 dapat. Kung ang value mo ay 9, name 2. Kung ang value mo ay 11, name 3. Pag ang value ay 21, name 4. So, equals VLOOKUP number, comma, lookup value as a table array mo. Ang table array mo ay ito. Saan mo siya hanapin? Highlight natin. Okay. So, masanay na kayo ng F4. I-highlight nyo. And then, F4. To make it as absolute. And then, comma. Ilang column siya? 2. So, sabi ko kanina, kahit na basta ang hinahanap nyo ay number, kahit hindi nyo nalagyan ng range lookup. Or, pwede rin na lagyan nyo ng 1. Okay? And then, close parenthesis. Then, enter. So, name 4. Pag ang value nyo ay 0, of course, name 1. Pero pag value nyo ay 1, name 1 pa rin. Kasi approximate lang hinahanap natin eh. From 0 to 4, name 1. From 5 to 9, name 2. From 10 to 19, name 3. And then pataas, name 4 na. Okay? So, yun yung approximate natin. Kaya kailangan nakasort siya. Ascending. Okay? So, yan yung simple na sample natin ng VLOOKUP. So, ito basic. So, basic pa lang yan. Ito na yung intermediate. Okay? So, dito. Meron tayong test 01. Pag si 2FAM, kailangan ang lumabas dito ay 58, 40, 77, 41, and 32. Okay? Sa normal na VLOOKUP, ang gagawin nyo dyan is equals VLOOKUP, ito, comma, i-highlight nyo siya,
F4, 2, 0. And then close parenthesis. Diba? So, pagdating naman dito, ganun din. I-copy natin. So, lagay na lang natin equals VLOOKUP. Ito naman, comma, pangatlo naman siya. And then close parenthesis, comma, 3, 0, and then enter. Okay? Pero ayaw natin ng isa-isa. Kaya nga tayo nag-aaral ng Excel eh. Para pag naglagay tayo ng formula, i-drag lang natin, kuha na lahat. Okay? So, paano natin gagawin yon? Una, kailangan itong 2 form nito, kasi nakikita niyo yung column index. 2, pagdating dito ay 3, kailangan dito ay 4. So, paano natin mapapalabas na 2, 3, 4, 5, 6. So, meron tayong columns functions. Ang columns, katulad ng rows and row, sinasabi niya kung ilang column. Okay? Equals columns with S. Pag walang S, yung walang S muna tayo gumamit. Okay? Independent siya. Nasa anong column kayo? B. Pag in-enter nyo, 2. Pag dinrag nyo, 3. Dinrag nyo, 4, 5. Pag kinapin nyo to, paste nyo rito, anong column yung J? Column 10. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng column. Pati sa row, ganun din. Kung ilang row kayo. Okay? Pero pag gumamit kayo ng columns, equals columns with S, ano yung array? Let's say, from A to B. So, lagay natin A, colon, B. How many columns from A to B? 2, di ba? Pag in-enter natin to, pag dinrag natin pa kanan, magiging ilan? Pag dinrag ko, ano sagot? 2 or 3? 2. Bakit 2? Kasi column BC, di ba? Kasi column BC, hindi tayo nag-lock. Okay? Paano kung in-lock natin yung una? $. Then enter. Ibig sabihin nito, column A to B. Pag dinrag ko, column A to C. Pag dinrag ko, column A to D. So ngayon, pag nilagay natin dito, either gumamit tayo ng columns or column. So, lagay natin dito, A. Kasi lookup value natin, ito. Diba? Pag dinrag natin pa kanan, yung A5 magiging B5. Kasi pa kanan, di ba? So, magmo-move yung letter. So, kailangan nakapix yung letter natin. So, pipix natin yung A, comma, ano yung table array natin? Hindi natin pwedeng ilagay na ito lang. Lagay na natin lahat. Ay, lagay natin lahat. Okay? And then, F4. Comma. Ano yung unang kukunin natin? 2 columns, di ba? So, ibig sabihin, columns, $A, colon, B. Close. And then, comma. Ano yung hinahanap natin? Exact, di ba? Text. Kaya, 0. Close parenthesis. Then, enter. So, pag dinrag natin yan, so, ibig sabihin, 58, 43, 77, 41, and 32. Pag change natin, to shoe, 94, 0, 7, 4, 53. So, magbabago siya. So, isang formula, yung dinrag natin, kompleto na. Isang formula lang ilalagay nyo. Okay? Sakto na kaagad. So, ito na yung intermediate. Ganito na siya. Okay? So, pag-aralan nyo lang, basta combination na siya ng merong columns
at saka yung VLOOKUP with columns. So, pagdating dito, A to C, A to D, A to E, and A to F. Okay? So, dyan nagtatapos ang ating VLOOKUP, yung lesson natin ngayon, and then we'll continue this or itry nyo pag-practicean.